Pinagmamalaki ni Kulaong na siya ang nakapagpahuli kay Susan Yance. Hindi nga po tayo naniniwala diyan. Anong kakayahan mo, Kulaong? Sinusuka ka nga ng mga taga CIDG. Tapos sasabihin mo ikaw pa nakapagpahuli. Ano ba 'yan? Okay, eto. Talaga namang ito po yung bunga ng atin. Maaaring tayo po ay naging kasangkapan. Ako po yung naging dahilan para malaman tinawagan po ako ng isa sa mga kasama natin na kung saan makikita nyo po ay hinuli po kanina si Susan Yance or si Attorney Dasabi Filipino Lawyer. Kung makikita niyo po, ito po, pakita ko na sa inyo. Kanina po ay binasahan lang si Jarahan. Okay. Na-arresto na ho si Dasabi Filipino Lawyer o si Susan Yance. Ayan. So, ibig sabihin, hindi man tayo nasalita. So, ayan may resulta na. At, ngayon po, kung makikita nyo po sa litrato, ito lang po meron tayo. Ay, binabasahan na ho siya ng kanyang arrest warrant. So, sabi ko po, ang buhay ay parang gulong lamang. Opo. At yan ho yung matagal natin pinaghirapan kasi Putong matagal pinaghirapan. Nakala mo talaga siya nakapagpahuli mga salita Matagal pinaghirapan. Kulaong ano ang pag mo dyan? Kaso mo nga, sarili mo ang kaso Hindi mo maasikaso Ikaw lang ang naglalakad Diba? Tapos sasabihin mo pa matagal pinaghirapan, wala ka namang gawa dyan, wala kang maambag dyan. Credit grabber ka. Hindi naman ikaw nagdemanda dyan. gawin na lang iakutin tayo naman yan. Kasi noon, mga nakapost siya, tugisin si Mangusin. At ngayon ay sinasampan na rin yung karampatang kaso para sa kanya sa mga post niya sa akin dati na kung saan para ho tayong kriminal. Pag pinost niya, tugisin si Mangusin, may mga ganyan po. Lahat naman po ay gumugulong. Kanina Wala, hindi. Tingin ko, walang kaso yan si Susan Yance kay Kulaong. Kasi kung may kaso yan si Susan Yance kay Kulaong, napakayabang na ngayon ni Kulaong na siya ang nagkaso. Pero hindi, wala. Hindi yan. Hindi si Kulaong ang nakapagpahuli dyan. At kapsat na Mark, kanina lang nakarating sa akin. So, ayan na. Makikita nyo kapsat. Ayan, binabasahan na siya dyan ng kanyang hinuli siya sa kanyang bahay. Ayan. So, doon po sa mga sumuporta sa akin na nakipaglaban, ay ito na po ang kaganapan. At tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon na nilapitan. Sabi niya, Sir Francis, ito na, nahuli na siya. So, kaya ako po ay kagigising ko lang po. Sabi niya, ni Luca Magic, kung di po dahil sa inyo, di mababalita si Susan Yance. Thank you sa stream and awareness. Opo, maraming salamat po. Walang ano po yan. Kumbaga, kung hindi po dahil doon sa bell, yung ting, ay hindi po natin malalaman ang tunay na itsura ni Atty. Sabi. Dahil ho yan dun sa bell. Kaya ang Diyos po ay matalinhaga
kung paano siya tumulong sa tao. Kung hindi, alam niyo yun, kung hindi, napaka anong pamamaraan po yung nangyari nun eh. Kasi sinugod nila akong dalawa sa heritage, sinugod nila ako sa heritage hanggang sa nakita yung bell na kung saan na ilumabas yung tao na inutusan niya hanggang sa na may nakakilala. Ay, wala. Hindi ano yan. Hindi ano, ano tawag dito? Hindi kahit kailanman na counted yung mga sinasabi mo sa paghuli kay Sabi. Kasi nga, wala ka naman talagang naging action kay Sabi dahil wala ka namang magagawa kay Sabi. Hindi mo naman din kinasuhan si Sabi. Ayan, di ba? Kaya hindi totoo lahat ng sinasabi mo ngayon dyan. Nabalitaan mo lang siguro kay Puji News na siya ay nahuli na si Sabi, kaya ikaw ay nag-vlog at ngayon sinasabi mo na ikaw ang nakapagpahuli. Pero wala. Kulaong, hindi ka tatawagan ng CIDG. Hindi sasangguni sa iyo ang CIDG. Baka nakalimutan mo, Kulaong. Iniharap ka ng CIDG sa taong bayan. Dahil ikaw ay isang masamang ehemplo sa taong bayan. Pinag-iingat ang mga Pilipino sa ginagawa mong mga pambubudol. Kaya nga, inaharap ka ni Sir Ralph Kalinisan sa publiko dahil ikaw ay merong ginagawang pambubudol. Kaya hindi totoo na ikaw ay lalapitan, tatawagan pa ng CIDG para lamang ipaalam na nahuli na si Susan Yance. Hindi totoo yan. Katarantaduhan yan. At isang katarantaduhan din niya, Regina Jane Mendoza, bobo ka kasi. Ngayon mo lang ako napanood, kaya akala mo, ngayon lang ako nakasalamin o lagi ako nakasalamin, tanga. Nagbablog ako ng walang salamin, boba. Nasisilaw lang ako dito sa ring light ko, tanga. Boba. Yan kasi hirap sa mga bobong DDS. Papasok kayo dito, hindi nyo naman alam kung ano ginagawa ng vlogger, mga ketetangan nyo. Kuko ni Rizal, si Kulaong talaga naging daan para mabista yan. Kung hindi, madami pa yung maloloko. Hindi si Kulaong. Walang ambag si Kulaong dyan. Kahit isa, wala. Merong nagkasong legit na nagkaso kay Susan Yance. Yung ginagamit na pangalan ni Susan Yance bilang isang abogado. Yun ang talagang nagpakulong, nagpahuli dito. Anong ambag-ambag? Anong siya naging daan? Nakita mo ba yung video na pinapakita ni Kulaong na naghahabulan daw dun sa subdivision, papunta na daw? Galing lang din sa YouTube yun. Video ng real estate agent yun. Anong pinagsasabi mong ano? Mac, bakit nakakaya na naman si Mangusi? Anong nakakaya? Wala pong ambag si Kulaong dyan. Nako, wag kayong maniwala. Wag kayong magpauto na si Kulaong ang nagpahuli dyan o may nagawa siya dyan. Wala po. Oy, Misteryosa, long time no see. Hello po sa inyo. Wala pong katotohanan yan. Ayun, Kuya Henry, nandyan na. Claire Len TV, hello po. Land grabber na, credit grabber pa. Yun nga, ate Matcha Mochi. Walang ambag si Kulaong dyan. Big Mama, hello po Edmar Corporal, di nga mabilhan ng tsinelas yung tatay niya, nakapaa sa live, tapos ipagyayabang niya, may ambag siya. Wala. Hindi tatawagan ng CIDG yan. Hindi nyo ba alam, nung iniharap yan sa media, sa press conference, nandoon ng CIDG chief. Bakit ano yan? Bakit
bakit tatawagan pa ng CIDG yan? Sino ba yung hayop na yan si Kulaong? Oh. Kulaong, ikaw ang tae sa gulong, sorbetero. Oy, Kulaong, sa FB page mo lang nakuha, kaya dali-dali ka nag-live. Oh, kung large scale estafa, kaso niyan, hindi talaga siya may kinalaman dyan. May nagsampa dyan, kaso higit 3. Haha, wag kami Kulaong. Okay, Kuya Gary, wag kami Kulaong kung may kinalaman ka dyan. Sure ako, sumama ka dyan nung babasahan. Oh, yun nga, pwedeng ganun. Oh, Skeptron, ayan, good day boss Mac. Lakas na naman ang yabang niyan si Kulaong ngayon. Oh, syempre, dyan lang naman talaga humuhugot yan ng ng kayabangan. Ah, ang pa niyan si Kulaong ngayon, akala mo siya talaga nakapagpakulong kay Sabi. Hindi nga ganon. Walang ganon, Kulaong. Wala kang magiging ambag. Aba, law enforcement activity yan. Ano ka ba? Kahit na 1% ambag, wala ka dyan. Hindi ka kinikilala ng CIDG dyan. Grabe Mac, yun pala nag-skincare kasi grabe makalait si Sabi kinis ha. Naku, grabe nga. Grabe ang ni Sabi, no? Pareha sila ni Kulaong kung makalait sa mga tao, yung pala pareha silang pangit. Ikaw kasi lagi ka naka-shades kanina hindi naman ako naka-shades. Kaya lang nasisilaw ako sa ring light. Ayan may ring light ako dito. May ring light ako dito. 2 ring light ko kaya nakaharap sa akin. Kasi hindi naman ako nag-iilaw. Kunwari papatayin ko yung ring light ko. Yan. Tignan nyo. Labo, di ba? Madilim. Kung aasa lang ako sa sa liwanag sa bintana. Kaya ako mas gusto ko na may ring light para nakikita ako ng tao. Nakikita ako ng mga tropa pips ko. Maliwanag, di ba? Bobo kasi yung mga yan, hindi nila alam kung ano yung gamit ng salamin. Tanga. Bakit mga vlogger ng DDS, hindi ba nakasalamin? Joka, Kuya Mac, si Queen Remy, Lingdo ba ang unang palakad? Anong unang palakad? Big Mama, bakit ba siya nakikialam kung nakashade ka o hindi? Mga Ingiterian, mga yan, Mac. Yun nga Pati ba naman pag-shades? Big deal. Randy Santiago nga, tumanda na at lahat lagi naka-shades Sa FB page lang naman yan ako nagyayabang pa about kay Sabi. Matcha Mochi, dahil dyan, Mac, tagay tayo. Nga, nakita ko, tumatagay kayo Edmar Corporal. Kay Boss Kayo ko nakitang live bago ma-post nila FG at Boss MG. Kaya malamang nakuha lang niya yung pic sa FB, naka-crop and zoom lang para kunyari may nagtimbre sa kanya. Diba? Kasi nga, syempre, etong si Sabi, Filipino lawyer, may mga standing warrant nga. May mga kaso. Wala namang pinagkaiba yan. Si Kulaong. Ano ba ginagawa ni Kulaong? Nanloloko ng tao. Ganon din si Sabi. Diba? Ganon din si Sabi. Nanloloko din ng tao. So, walang pinagkaiba. Si Kulaong at si Sabi, iisa lang ang likaw ng bituka. Okay. Kirat yun, Mac. Wag ganun. Big Mama. Misteryosa. Ang mga gwapo minsan naka-shades. Di ba, misteryosa? Ate Iloy. Opo. Ayan. Adyo ka, okay. Booker. Hindi ko kasi alam yung mga ganyang mga ganyan term Okay. Ate Michelle, gusto ko yung shades ni Kuya Mac. Wag kang Bob Flax. Ayun, hampasin kita, bote ng corona Shoutout sa mga tumatagay dyan, Misteryosa. Ayan, Ang mga gwapo daw minsan naka-shades. Minsan wala. Kuya Mac, nakatatlong reply na ako nung live ni
Live mo ng Semana Santa featuring Lava Tiles na kaharian ng mga mangusin ni Queen Remy. Salamat ha, thank you sa pag-replay mo. Kaya dito sa ating sinusubaybayan na buhay ng mga royal family ni Kulaong. 'Di ba? Ito talaga si Kulaong, ano to? Gagawa talaga to ng pagpapapansin, na kunwari siya ang mga nakakagawa ng mga matitinding bagay dito sa mundong ibabaw. Eto. Puntahan natin pa tong hindi. Kasi kay paring PJ to tignan natin yung video pa niya dito. Ano pa ba yung rito ni paring PJ? Wala na. Wala nang ganun. Ayan. Ito yung sinasabi ni Kulaong tungkol sa graduate siya na MIT. Ano pinagkaiba ng peking lawyer sa peking graduate ng MIT? Maraki. Yung peking graduate ng MIT, as long na hindi mo pinapractice. Ito, peking lawyer to Pinractice mo talaga di ba? Ikaw ano? Baka naman tropa kayo nito. Parang nasa yata ng loob mo na nahuli na to. Parang nakakalata na ako. Pera. Parang wala ano daw pinagkaiba ng peking lawyer sa peking graduate ng MIT? Ang importante daw yung pagiging peking lawyer, pagiging peking graduate niya ng MIT hindi daw niya pinapractice. Ogad ka ba, Kulaong? Aba, doon sa pagpapanggap mo pa lang na ikay graduate ng MIT pero hindi ka nakatungtong ng Amerika kailanman. Wala ka kahit isang picture man lang na maipakita na ikay nakapunta ng Amerika. Parehas lang kayo ni Susan Yance. Bakit? Panloloko ang ginagawa nyo Ikaw nagpapanggap kang graduate ng MIT. Graduate ng Harvard. Kung ano ginagawa ni Susan Yance, ganun din ginagawa mo. Sinasabi mo, nag-graduate ka ng MIT, pinapangatawanan mo na ikaw ay nag-aral sa MIT, kahit hindi, para tumaas ang tingin sa'yo ng mga maloloko mo. Kasi nga alam mo na kapag ang isang tao mataas ang pinag-aralan, lalo pa sa Amerika, ang iyong napakarami na magtitiwala sa'yo, napakarami ang maniniwala sa'yo. Kaya yan ang iyong pinapangatawanan. Pero, yung ginamit mo, ang iyong pagiging peking graduate ng MIT sa harapan ng mga napakaraming pulis, may mga general pa. Andito yun hanapin natin andito yun Biruin mo, harapan pa ng mga general, sa harapan pa ng mga mo sinabi yan. Hanapin ko lang po Kasi wala talagang pinagkaiba yan. Kaya Susan Yance, lahat ng yan. Kasi nagpanggap ka ng nagpanggap ka ng marami kang nabudol dahil sa pagpapanggap mo na ikaw ay isang graduate ng MIT. Okay, hanapin lang natin para maipakita natin dito sa ating mga Ito yun. Special case by Police Chief Inspector
Good morning, ladies and gentlemen. It is such a privilege and a pleasure to introduce our guest of honor and speaker, a man dedicated to helping the poor and alleviating poverty, if not eradicating it. Born in the summer capital of the Philippines on September 29, 1979, our young unsung hero of Hispanic descent, whose roots are in Ilocos Norte and Baguio City, was raised in the United States. He studied at the prestigious MIT, or the Massachusetts Institute of Technology, where he obtained two degrees, one in behavioral science and the other in marine engineering, and graduated cum laude in 2001. Ayan, nakita nyo, graduated cum laude in 2001 sa MIT. Pero nung panahon na yon, nung 2001, panadero siya sa Middle East. Ah? Anong pinagsasabi mo, Kulaong? Na walang pinagkaiba yon. Kahit na hindi mo i-practice yung sinasabi mo na naging course mo doon sa MIT, still nanloloko ka pa din. Niloloko mo pa din ang mga tao. Ayan nga, oh, sa harapan nga ng mga general, niloloko mo yung mga tao. Diba? Yan ang katotohanan yan. Parehas lang kay ni Susan Yansing manloloko. Actually, si Susan Yansing nga, kung tutusin, walang-wala kay Kulaong to, si Susan Yansing. Pero mo ikaw ba naman makakuha ng tigda 2 milyon sa 5 mommies? Diba? Kaya kaya ikaw, Kulaong, huwag ka na magmalinis. Huwag ka na magmagaling na akala mo parang kay linis-linis mo. Hindi ka malinis, Kulaong. Neil Alan Tevez, hello po. Ayan, Machamochi. O, MIT, Mangusin Institute of Tolonges. Bakit maeko? Maeko ba kapag ganon? Kasi hindi ko siya na live dito ng magkasama. Kay Ate Iloy, ano naman issue about sa sunglasses mo? Mas bet ko nga din yan. Di ba? Okay, Nay Merlita Berhel de Dios, hello po, Neil Alan Tevez. Palakpakan pa yung matataas ang pinag-aralan at tunay na dumaan sa dibdibang training. Ano kaya reaction ng mga yan ngayon? Kakahiya. Yun nga. Ravenclaw, maaga sir ma, kamusta sa lahat? Wave, kaka-start ko lang po ng work dito sa London. Ingat po kayo dyan sa inyo pong mga trabaho. Okay, Skeptron, si Max, simpleng tao lang pero astig sa get up yan. Kaya idol kita, boss Mac. Nako, wala nga akong forma-forma. Hindi na ako pwede sa ganyan. Tanda na kasi ko. May asawa na ako eh. Kapag mag-get up, wala na. Wala nang get up ngayon. Diba? Kaya ito, Kulaong, kung hindi mo man sabihin mo man na hindi mo pinapractice, ang iyong sinasabing naging graduate ka ng MIT, ibig sabihin ikaw na iba na kaya Susan Yance. Hindi. Parehas lang kayong nanloloko. Kahit hindi mo pinapractice, yung sinasabi mong MIT graduate ka, still nanloloko ka pa rin. Saka isa pa, hindi mo talaga yun magagamit dito. Kasi hindi naman yun ganun kadali na i-execute mo yung sinasabi mong pinag-aralan mo sa MIT. Apply mo dito sa Pilipinas. Behavioral science. Bugok. Rolando de la Paz, ayan, hello po. Kaya Kulaong, tigilan mo na lang yan. Huwag ka na magpanggap na na may ambag ka sa pagkakahuli dito kay Susan Yance kasi wala naman talaga, hindi ka makakakuha ng
ng katotohanan na ikaw ay may ganyan talagang ano. Okay. Punta na tayo ngayon dito sa topic natin kay Sara Duterte na ano to, pumayag ang korte na umattend itong si Ramil Madriaga sa impeachment. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.